Ako si Lorlyn Garcia Velade, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, paghigpit ng seguridad sa traslasyon, patuloy kasabay ng pagdagsa ng deboto. Pagtanggal ng unprogrammed appropriations, panawagan ni Representative Laila De Lima. Posibleng tensyon matapos dakipin ng US si Maduro, babala ng ilang senador. EDSA rehabilitation, patuloy na isinasagawa. Tulay mula Apari patungong Kamalanyugan bukas na. Higit 5,000 examinees pasado sa bar exam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kasabay ng pagdagsa ng mga deboto ay ang pagdeploy ng 15,000 pulis sa Quirino Grandstand para masiguro ang ligtas na traslasyon ngayong taon. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga deboto sa Quiapo ngayon Traslasyon 2026. Mula madaling araw, siksikan na ang mga debotong dumalo para magpahayag ng pananampalataya at humiling ang biyaya sa mahal na poong Nazareno. Sa gitna ng init, pagod at siksikan, kani-kanya naman ang kwento ng sakripisyo at panata ng mga deboto taon-taon nang na nakikilahok sa prosesyon. Kasama sa kanila ang 71 taong gulang na babae mula Malabon na 50 taon nang namamanata sa poong Nazareno. Hindi naman ako takot kung kunin ako. Wala umabot ako 91, sabi, wala, secret lang, nananalangin ako po. Bigyan pa niya ako, makatulong sa mga apo kong wala. Yung mga 5:30 po nandito na kami kanina. Ilang taon na po ba kayong namamanata sa Ay ano na po, mga 7 years. 7 years na po? Yearly nandito po kami. Sobrang saya po. Successful po talaga yung pagod, puyat namin. Walang tulog. Simula 8 ng gabi hanggang ngayon wala pa rin kami tulog. Okay po. Maaliwalas na ang pakiramdam, masarap sa pakiramdam na nakadalo sa pahalik ulit. Mas maganda po ngayon kaysa yung mga nakaraang taon. Bakit niyo po nasabing mas maganda? Kasi mas maganda, naiba yung process ngayon, mas mabilis. Doon Dati po, muntik na kami hindi umabot kahit madaling araw kami dumating. Dito kanila ring binahagi ang mga hiling kaakibat ng pamamanata. Blessing po, good health and family na kailangan maging malakas. Gabayan lagi sa pag-aalis sa araw-araw. Pero meron ako ngayon. Mabigat na. Hinihiling sa kanya. Matupad naman po sana. Ano po yung, kung maaari po, ano po ba yung mabigat na kahilingan niyo sa kanya? Makalabas sa kulungan. Na sana kahit na medyo mahirap, wala sana nagkakasakit. Yun ang importante. Tsaka nakakaraos lang sa araw-araw ng 3 beses. Pagalingin po lahat ng mga may sakit. Samantala, mahigpit ang pinapatupad na seguridad sa buong ruta ng traslasyon. Bukod sa pulisya at lokal na pamahalaan, nakatalaga rin ang iba't ibang ahensya para tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng prosesyon. Bukod pa dyan, humigit kumulang 500 tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG ang nakaduty ngayong araw upang siguraduhin ang seguridad sa kapistahan ng itim na Nazareno. Ayon pa sa PCG, nakaantabay din ang kanilang mga specialized units at nagtalaga ng mga floating assets at mga sasakyang panlupa para sa maritime at land security operations ngayong araw at bukas para tugunan ang pangangailangan ng libo-libong debotong dadalo. Sa kabila nito, suspendido ang operasyon ng MMDA Pasig River Ferry Services sa Biyernes at magiging limitado ang biyahe dahil sa ipapatupad na no-sail zones sa Pasig River. Ang biyahe ay mula Guadalupe hanggang PUP at vice versa lamang upang masiguro ang kaligtasan ng mga makikiisa sa pista. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga deboto na mag-ingat, umiwas sa siksikan at tiyaking may dala silang tubig at pangontra sa init upang maiwasang magkasakit habang isinasagawa ang traslasyon.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa balitang Kongreso, iginiit kamakailan ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima na labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations at tinawag itong shadow pork. Aniya, wala itong malinaw na mapagkukunan ng pondo at naililipat ang kapangyarihan sa paggastos mula sa Kongreso patungo sa ehekutibo. Sa 2026 budget, 7 sa 10 UA ang naivito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos. Para naman sa ulat mula sa Senado, tiniyak ng ilang senador na hindi tatamaan ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagdakip ng Estados Unidos kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Gayunman, nagbabala sina Sherwin Gatchalian at Amy Marcos na maaari itong magdulot ng mas malawak na tensyon sa pagitan ng mga malalaking bansa na maaaring makasama rin sa Pilipinas. Tinawag ni Senator Marcos ang hakbang ng US na paglabag sa international law at sinabing dapat maging mas matapang ang posisyon ng Department of Foreign Affairs. Para sa ulat panahon, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at manakanakang pagkulog at pagkidlat sa mga lugar ng Bicol, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan, bunsod ng shear line. Samantala, mayroon ding bahagyang pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon, bunsod ng amihan. Ayon naman sa Pag-asa, asahan ang pag-ambon at pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng bansa, bunsod ng easterlies. Susunod sa News Force. Ruta mula Apari patungong Kamalanigan, bukas na. Fuel subsidy sa mga magsasaka ginawad ng DA. $5,594 pasado sa 2025 bar exams. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.